lord. Yung sinasabing drug lord na yun, wala ngang kaso ng droga yun. Sinasabi lang ni Trillanes na drug lord yun, pero wala namang mga kaso o conviction na makapagpapatunay na talagang drug lord itong sinasabi niyang tao na ito. And he's been harping that since 2016. Sinabi niya naman yan. Since 2016, paulit-ulit niya nang sinasabi niya. Kasi kung naniniwala siya na masama ang mga Duterte, sana hindi niya niligawan si Pangulong Duterte bilang presidente niya. Sabi niya kay Pangulong Duterte noong 2016, ako ang kunin mong vice president. Pero sabi ni Pangulong Duterte, eto sa'yo, at meron pa ako isang regalo. Eto, dalawa, putang ina mo. Ulul. O gano'n ang nangyari. O kaya ngayon, dahil alam nyo na, bitter ang tarantadong yung bakla kasi ang puki ng ina niyan eh. O kaya ngayon, galit na siya sa mga Duterte simula noon. Dahil binasted ang buwaka ng ina niyan, ganyan ang ginagawa niya. Dinudurog niya ang mga Duterte, gawa-gawa ng mga propaganda. Propagandista yan, rebelde man yan eh. Sundalo yan, puta tumalikod yan sa chain of command. Oo, naging rebelde yung ulul na yan. So ibig sabihin, magaling lang itong tao na to para manira. Siniraan niya yung liderato noong panahon na siya ay nagre-rebelde pa, magdalo pa siya. O tapos nung nakapasok siya sa pamahalaan, yun yung pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino, bumoto sila ng baliw. O nung nakapasok yung wala nang ginawa yan. Noong si Pangulong Duterte dati, galing na galing siya kay Pangulong Duterte. Noong mayor pa, tapos nung biglang binasted siya, galit na siya. Since 2016, sinasabi niya na yan, ganyan ang mga utak komunista, mga boss. Ganyan ang utak komunista. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit nilang sasabihin yan, walang katapusan. Oo, paulit-ulit nilang sasabihin yan hanggang sa marindi ka na lang, puta, dahil lagi-lagi mong naririnig, pinaniniwalaan na ng tenga mo na yun yung totoo. Kaya nga walang nagbago sa kanyang mga isinusumbong ngayon dyan sa Kongreso eh. Kung ano yung sinasabi niya noong 2016, ganun pa din yung sinasabi niya ngayon. Mantakin mo, hanggang kay Kitty Duterte, idinamay mo si Kitty Duterte. Kung ako drug lord, putang ina. Kung ako drug lord, bakit ako magbibigay ng pera sa asawa? Bakit ako magbibigay ng pera sa sa teenager na anak? Bakit ako magbibigay ng pera sa anak ni Pangulong Duterte? O si Pangulong Duterte lang ang ang kasindikato ko. Bakit kasama silang lahat? Ano yan? Family syndicate? Ang alam kong may family syndicate dito ang mga Marcos. Ang sindikato ng mga Marcos simula pa lang sa kanilang tatay hanggang sa nanay, putyang ina, minana ng mga anak. Hanggang sa mga pinsan, ganyan, isang buong korporasyon, isang buong pamilya, family tree ng mga magnanakaw yan sa Pilipinas. Proven po yan. Marami pong mga kaso, marami pong mga yaman ang pinababalik ng ating gobyerno sa mga hayop na pamilyang Marcos na yan. Tapos ngayon gagawa si Trillanes ng ganung balita. Anong purpose niya? Wala nang Duterte ang makabalik sa kapangyarihan para hindi dahil mga kawatan yan, hindi dahil mga pang-abuso at mga mamamatay tao yan, kundi dahil sila ang nag-iisang hadlang po sila sa mga masasamang gawain ng mga politiko sa Pilipinas. Hadlang sila sa mga oligarko, hadlang sila sa mga tax evader, hadlang sila sa mga drug user at drug lords, hadlang sila sa mga komunista, hadlang ang sila sa lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Kaya ganun ang ginagawa nila, paninirang puri. Sabi ko nga sa inyo, matatapos din itong hearing na to dyan sa Congress. O matatapos din yan, eventually, mauubusan din sila kasi hindi na pinipick up ng tao eh. Noon, mga bossing, mainstream media lang ang meron. Kaya nga napakapalad ninyo. Kaya mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share. Importante yan. Napakapalad ninyo mga kababayan dahil meron ng social media. Meron ng kumukontra sa propaganda ng mga putang inang mainstream media. Dahil kung wala ang vlogger, meron lang administrasyon na magnanakaw, tapos magnanakaw na mga politiko, tapos mainstream media, paid stream media na nababayaran. Wala na, lahat ng balitang makukuha natin, puro kasiraan na sa ikalaban lang sa politika. O ibuti may mga vlogger na hindi na babayaran ang mga prinsipyo, hindi na babali ang mga prinsipyo, hindi tayo kailanman natatakot sa mga putang ina demanda at saka mga death threat na yan. Nandito tayo ngayon para i-expose ang ginagawang kagaguhan ng mga yan. Ilan ang nanonood sa atin, ilan ang nanonood sa mainstream media? Wala na. Pinapanood na lang ang mainstream media para mainis ang Pilipino. Pero sa totoo lang, tayong mga vloggers, tayong mga nagtatanggol sa mga Duterte, tayo ang babasag doon sa maling gawain ng mainstream media. Katandem ang mga putang ina magnanakaw sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Na-miss nyo ako? Ha? Ako lang ang nakakagawa nito. Ako lang ang gumagawa ng ganito bakbakan mula umpisa hanggang dulo.
O kaya ganoon mga bossing. Kaya nga importante yung pagla-like at pag-share sa mga vlogs natin dahil tayo na lang eh. Hindi tayo binabayaran ng mga Duterte. Wala tayong kinikita sa mga yan. O kung ganyang kalaki yung mga pera sinasabi nila dyan sa hearing sa Kongreso, eh napakakuripot naman ng mga Duterte kahit singkunduling wala tayong nakukuha. Ang nakuha ko nga lang nung Christmas, joy. Joy lang eh. Oh, nakikita ko mali ang pamahalaan ngayon eh. Alam nga nang kumampi ko sa pamahalaan. Okay, Inday Sara, joy lang ang binigay sa akin. Bakit nakikipaglaban ako ng kagatan ng muka para ipagtanggol ang pamilya mga Duterte at ipaglaban na magkaroon ng Duterte ulit sa Malacanang sa 2028? Wala naman tayong kinikita kasi hindi na yan para sa atin, para na yan sa bayang Pilipinas. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi nila tayo kaya. Mas marami tayo, 32 million ang bumoto kay Inday Sara eh. 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Pinakamalaki yan na boto na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas. Tandaan natin dahil magaling ang kanyang tatay at dahil napakalakas ni Inday Sara, binabanatan, inuunti-unti, tinatadtad siya. Pero nakikita nyo ba si Inday Sara na bothered? Nakikita nyo ba si Inday Sara na nalulungkot? Hindi. Pero ang gobyerno ay wala na. Ang gobyerno bumabagsak na unti-unti. Hindi na natin kailangan ng people power dahil sila mismo sa sobrang ganid ng mga putang ina niyan, sa sobrang ganid ng mga magnanakaw na yan, walang mga kabusugan yan, sila mismo nagtatrayduran. There is no honor among thieves. Tandaan niyo yan. Kayo na mga kasabwat ni Bongbong at ni Romualdez, walang honor yang mga yan. Traidor yan, ilalaglag kayo niyan. Ikaw pangandaman, ikaw bersamin na bata, bersamin na matanda, ikaw lagdameyo kahit kapat session ka di umano ni Bongbong Marcos. Puta, para lang mailigtas niya yung sarili niya sa pagkahulog sa bangin, itutulak kayo ng mga putang ina niyan. Tandaan nyo yan. O kita nyo ngayon, magpinsan, riding in tandem sa pagnanakaw sa Pilipinas, Marcos Romualdez, dalawa sila nagsasaksakan. Nagsasaksakan sa liig, maniwala kayo. Unti-unti, wala pa tayong ginagawa niyan. Panginoon Diyos ang nagbibisto sa kahayupan netong mga ito. Dahil na-check ni Romualdez na teka, parang ako na yata talaga. Teka, parang nilalaglag na ako ng pinsan ko, ginagamit ng pinsan ko si Boying Rimulya. O naku po, kaya nagsalita si Romualdez nung nakaraan lang at isa yan sa mga pag-uusapan natin. Wala pa tayong ginagawa niyan. Hindi tayo nagpi-people power. Sabi ko sa inyo, ang people power mga bossing nasa social media. Ipakita nyo, gamitin ninyo yung mga account ninyo. I-post ninyo yung mga mukha ng mga tarantado araw-araw paulit-ulit. Kung paulit-ulit sila sa paninira kay Inday Sara, wag tayong napapagod at mapapagod na ipagtanggol ang mga Duterte laban sa mga gumagawa ng masamang balita sa kanila. Gamitin yung inyong social media. 5 follower mo, 10, 1. Gamitin mo yung social media mo para ipakalat dun sa 5 mong follower na putya pinagtatanggol natin si Inday Sara dahil mahal natin ang bayang Pilipinas. Hindi lang kami na malalaki sa social media. Hindi lang kami ang dapat nag-iingay, pati ikaw dahil butante ka, may bilang ka. May bilang ka kasi kung mas marami sa social media ang nagpo-propaganda laban kay Inday Sara sa dami ng ninakaw nilang pera sa atin, hindi tayo mananalo. Pero alam ko na maraming mga Pilipino na organic na mga totoong tao ang gusto ng mga Duterte sa 2028 at sa mga susunod pang mga salinlahi. Kaya gamitin ninyo ang inyong social media. Konting friends ninyo, marami ang friends ninyo, 5 ang account ninyo, gamitin nyo lahat yan. I-share ninyo lahat ng mga nakikita ninyong mga mali. I-expose ninyo sa inyong wordings. Kopyahin ninyo yung mga statuses namin, yung mga post namin, ipakalat ninyo yung idea namin. Itong mukha ko, hindi ko kinaka-copyright itong video ko. Gamitin nyo ito, i-share ninyo, i-upload nyo sa mga pages, YouTube channels ninyo. Kailangan kumalat ang boses natin na organic. Kahit wala tayong bayad, kasi maniwala kayo sa hindi, kapag hindi tayo lumaban, wala na tayong Pilipinas na maganda sa future. Okay? Oh, sino may kaya niyan? Ako lang, nag-iisa. 7 kami, 7 pala. Banateros lang yan, wala tayong pakialam kahit kanino. May away ang mga vlogger, wala tayong pakialam, pakyo yan. O hindi natin pakikialaman yan, bahala sila sa buhay nila. Dito tayo sa totoong issue ng bayan.
sa mga hayop na mga congressman na yan. Hindi pa tayo, ito ang people power natin dito sa social media. Nakaabang yung mga ulol na yan. Every time na nakikita nila yung mga mukha nila sa social media na binababoy natin sila. Ha? Ine-expose natin lahat ng kahayupan nila. Maniwala kayo, inis na inis yung mga yan. Baka sakali, sa isang araw, atakihin sa puso yan dahil sa isang post. Putsang ina, ang saya-saya. Yes. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya lagi niyong tatandaan yan. Importante kayo, ikaw. Oo, ikaw na nanonood dito. May Facebook ka, may TikTok ka, may Instagram ka, may YouTube ka. Alam mo na kung ano ang responsibilidad mo. Pag nanalo si Inday Sara sa 2028, pasasalamatan kita kahit mag-isang tao ka lang. Kahit wala kang follower, 10, 100, 500. Kahit na maliit na social media influencer ka lang. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng maayos na Pilipinas. Hindi tayo mananalo kung mananahimik tayo at tatamarin tayo. Laban lang tayo mga bossing para sa mga sa mga Duterte. Tsaka tandaan niyo, umano na tayo nananalo na tayo paunti-unti. Tingnan mo, unang bumaliktad sino? Toby Chanko, bumaliktad. Susunod na bumaliktad si Saldico. Tapos ngayon, nagbaligtaran na yung sila Bersamin, si Pangandaman. Ang tandaan ninyo ito, lagi niyong tatandaan. May lalabas na testimonya galing dito sa mga posibleng ilaglag ni Bongbong Marcos na mga tao niya. Kasi ang sinasabi nila si Bongbong Marcos, hindi lang siyang executive ulol. Sino pang executive? Putang ina niyan. Ang executive, pinamumunuan ng iisang tao lang. Presidente. 5 ba presidente? Tarantado kayo. Kaya dito mo malalaman, sabi ko nga nung nakita ko itong video ni Romualdez, sabi ko wala na. Talaga tapos na ito. Kaya kailangan mag-ingay ng Congress. Kailangan gamitin ng Congress yung pinaka walang kwentang armas nila. Sino? Si Trillanes. Kailangan nilang gamitin si Trillanes. Alam mo na kapag ang oposisyon or ang administrasyon ay wala ng kwenta kapag naniwala na sila sa aso. Alam mo na baliw ka kapag kinausap mo na yung aso ninyo. Pag yung tatay mo, nakita mo, tay, asan ka? Pag nakita mo yung tatay mo, kinakausap na yung manok, putang ina, baliw na yan. Baliw na yan, hindi mo na dapat pagkatiwalaan yan. Pag nakita mo yung kapatid mo nakikipag-usap na sa ipis, baliw na yan. Kaya nga alam ko na yung administrasyon palubog na. Bakit? Kasi hinugot na nila yung kanilang secret weapon. Secret weapon na dapat sinikret na lang nila. Sino yan? Si Antonio Trillanes. Putang ina. 10 taon nang naninira yan. Walang nakikinig yan. Binansagan pa ng Congress yan. Kain-tae talaga Congress Binansagan na nila yan na pambansang marites. Tapos ngayon ginagamit nila laban sa mga Duterte. Pag ginamit mo na, hinugot mo na yung Trillanes card, ibig sabihin, wala ka na. Dead end na. Wala na. Tapos na boxing. Kaya nga sinabi nila na ipapatawag si Trillanes sa Kongreso. Tawa ako ng tawa Putang ina, mabuti yan. Ginamit nila si Madriaga, tapos ngayon gagamitin nila si Trillanes. Noon pa dinidebunk niya ang mga claim ni Trillanes na yan Wala siyang sagot doon sa mga debunk, doon sa kanyang mga pinaninindigang mga gawa-gawang istorya. Kailangan bang patunayan ni Trillanes kung totoo yan o hindi? Hindi niya kailangan patunayan. Bakit? Kasi ang trabaho lang ni Trillanes magkalat ng chismis. Magkalat ng chismis, yun lang. Pag sinukol mo yan, ididimanda ka niyan. Yun lang ang ginagawa ng ulol na yan. At saka yun nga yung sinasabi ni Inday Sara na malaking pagkakamali ni Pangulong Duterte kasi hindi niya pinansin si Trillanes. Hindi niya pinansin si Trillanes. Sabi ko kung mamamatay tao talaga si Duterte, papapatay niya si Trillanes, ba't buhay na buhay yan? Ibig sabihin, walang kwentang tao yan si Trillanes na kung totoong mamamatay tao si Pangulong Duterte at pumapatay si Pangulong Duterte ng mga kriminal, mantakin mo, hindi siya nagsayang ng bala para kay Trillanes kasi wala talaga siyang kwentang tao. Tandaan niyo, walang kakwenta-kwenta yan si Trillanes na yan. Kaya nung hinugot nila yan, sabi ko, tapos na boxing, mantakin mo, hinugot mo, walang kwenta. Kumbaga, naglalaro kayo ng computer, Street Fighter, tapos ang binunot mo, putang ina yung walang kapangyarihan. Bobo itong mga congressman na ito. Bobo kayo, mga punyeta kayo. Bakit? Naniwala kayo kay Trillanes. Hindi nga nanalo sa Caloocan yan. Hindi nanalo sa Caloocan yan. Iilan lang ang kukumbinsihin niya para maniwala sa kanya. Walang naniwala sa kanya sa kakarampot na populasyon ng Caloocan. Tapos pinapanalangin ninyo na sa sinasabi ni Trillanes siya maniwala yung buong sanlibutan. Mga ulul. Walang maniniwala dyan. Noon pa, aso na ang tingin ng tao dyan ang tingin ng tao kay Trillanes tae. 2016 hanggang ngayon yan pa rin ang hinaharp niya kasi yun lang talaga doon lang siya magaling. Paulit-ulit niyang sasabihin yan hanggang sa maniwala ka. Ikaw, naniniwala ka na ba? Kung naniniwala ka, tanga ka. Bobo ka. Pinag-aral ka ng magulang mo, pinalaki ka ng magulang mo, nakinig ka kay Trillanes, putang ina, pinutok ka na lang sana sa kumot. Sana ininuman ka na lang ng Saitotex. Sayang ang buhay mo. Naniwala ka sa walang kakwenta-kwentang tao, mas walang kwenta ka.
O kaya ayan, ngayon nagkakagulo na sila. Away-away na sila. Si Bongbong Marcos nagpakalat na daw ng fake news. Fake news daw na si Saldico nahuli niya. Alam ni Romualdez Pucha, nahuli si Saldico. Ilalaglag ako niyan. Ba't mo hinuli yan? Pinatakas nga natin yan tapos huhulihin mo. Kaya hinuhuli ni Marcos yung kunyari si Saldico para tumibay yung image na gusto niyang i-project na kung talagang ayaw kong masolve ito at sangkot ako, ba't ko ipapahuli si Saldico? Hindi naman totoong nahuli si Saldico dahil mga praning, putang ina sumisuyop humihigop. O ngayon, napraning ngayon to si Romualdez. Sabi niya, shit, nahuli na si Saldico. Tangina akong tinuturo niyan si Bongbong tinuturo niyan. Pucha, tapos ito pa si Rimulya, sinasampahan pa ng kaso. Etong mga kami, nila Chis Escudero, Diyos ko po, kaya gusto na sanang tumakas. Gusto nang tumakas, puta na hindi tumakas. Pero alam nyo ba na tinanong namin si Egay Irice. Sabi namin, Egay, ito ba si Romualdez? Nakikita mo pa sa Congress? Matagal na daw niyang hindi nakikita. So baka palabas lang to ng magpinsan, baka si Romualdez wala na dito yan. Nakita mo yung background niya?